Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga katagumpay. Ako po si Abby Trinidad at welcome na naman sa isang makabuluhang episode ng Pamilyang Tagumpay. Ang programang nagbibigay pugay sa bawat pamilyang Pilipino na patuloy na lumalaban, nananampalataya at nagtatagumpay sa biyaya ng Diyos. Ngayong araw, isa na namang natatanging kwento ang ating matutunghayan. Kwento ng isang ina na hindi lang ilaw ng tahanan, kundi ilaw din ng komunidad. Siya ay isang breadwinner ng kanyang pamilya, isang magsasakang nagtatanim at umaani ng kokoa, isang guro na nagtuturo ng teknikal na kaalaman sa kapwa magsasaka, at manager ng isang kooperatiba na tumutulong sa mga kababayang nagnanais umangat sa buhay. Isa siyang huwaran ng sipag, talino, at malasakit. Kaya kilalanin na natin si Miss Bernardina na galing pa ng Davao del Sur. Magandang araw, magandang gabi po, Ma'am Berna. Magandang araw din sa iyo, ma'am, at sa lahat na nandyan, kasama mo dyan, at sa lalong-lalo na sa may kapal na nagbibigay ng buhay sa ating sa ngayon. Opo, alam ko po na napaka-busy nyo ngayong buong araw. Kanin pa ho kayo sa isang seminar, no, tungkol sa technical na pag-aaral tungkol sa pagtatanim o tungkol sa business ng chocolate or tinatawag nating cocoa. Di ba po? Ma'am, bilang isang ina, ang kanyang araw ay nagsisimula sa, of course, sa Bukang Liwayway. Nagtatrabaho sa bukid at nag-aasikaso sa pamilya. At gumagampan ng tungkulin sa komunidad. Pero paano niya ito na pagsasabay-sabay? Paano nga ba, Ma'am Berna? Ang unang tanong, opo, ito no, Ma'am Berna, alam ko masasagot niyo po ito at magbibigay po kayo ng inspirasyon sa mga nasa bukid, nasa bundok, nasa siyudad man. Ito po ang pwedeng marinig ng mga ina na gusto nga mag-discover na pwede pa pala nga maging hanap buhay ang pagsasaka, no? Hindi lang sa mga lalaki kundi sa mga babae. Kwentuhan naman niyo po kami na kung paano po nagsisimula ang inyong journey bilang isang cocoa farmer at breadwinner ng pamilya. Alam mo, paborito ko po ang chocolate, kaya excited po ako marinig ang kwento na yan. Sige Ma'am Berna, paano niyo po ito yung pagsasabay-sabay at ginagampanan ang inyong ginagawa bilang isang farmer ng cocoa? Sa totoo lang, ma'am, mula nang nagtatrabaho ako sa co-op namin, at saka dumating yung mga proyekto ng gobyerno katulad ng DTI Rapid, ng DA, nagbibigay ng seedlings para sa pagtatanim namin sa bukid. Binigyan kami ng seedling ng kakao. So doon ko naisip-isip ko na baka ang kakao makatulong sa pangkabuhayan namin dito sa bukid. Opo. So Opo, ginawa namin po yung mga seedling, itinanim namin sa mga bukirin namin. Doon nagmula na makita namin na meron pa palang pera Opo. sa kakao. So, cacao or cocoa sa Ingles, ano po? Ano po, Ma'am Berna, ang naging inspirasyon ninyo para magsumikap at maging haligi ng inyong pamilya? Lalo na bilang isang babae sa larangan ng agrikultura. Sa akin po, ma'am, sanay na po ako sa bukid. At saka alam ko naman na kung anong pwedeng magawa ng lalaki ay pwede namang magawa sa babae. At saka mas mainam at mas may malasakit at may tiyaga ang babae sa larangan ng agrikultura kasi hindi naman palakasan, di ba? Opo, nagkonsulta po ba kayo sa inyong pamilya bago nyo ito pinasok? Or talagang umpisa pala nung nalaman nyo na may seedling, talagang ginanap nyo po ang opportunity agad? Yes po, ma'am. Natutuwa kami na binigyan kami ng kakao seedlings ng aming gobyerno dito sa Davao del Sur, sa Magsaysay, ng LGU namin. Kasi gusto naming makatulong
sa hanap buhay. Kasi hindi naman meron namang mga technician na magturo sa amin paano itanim, paano ba patubuin, paano ba kung meron ng mga bunga, paano ba pitasin hanggat sa pagproseso na magiging tableya po. Opo. Alam po natin, alam nyo na ang pagtatanim ay hindi yan makukuha mo agad ang bunga sa kinabukasan o dapat right away, no? So, alam niyo po talagang pagtatanim talagang may tiyaga, no? Alam ko ang farming is talagang you need patience, no? Mahaba dapat ang pasensya kasi hindi naman po yan tinanim mo ngayon, aanihin mo na bukas. So, paano po ninyo ito hinandle sa pagsubok na dumating, lalo na sa pinansyal at emosyonal at pisikal? Di ba po? Iba po yung trabaho na yan. Hindi agad makukuha yung inyong bunga. Oo. Ang pagtatanim po ng kakao, it took 2 years po na makapitas ka o makaharvest ka Wow, ng 2 years. Oh. So 2 years na po yun, no? Bilang isang breadwinner, siyempre kailangan nyo na po ng pagkain araw-araw. Paano nyo po iintayin yun? Ano po ba mga ginawa ninyo, ma'am? Alam ko napaka-challenging niyan tanong na yan, pero hindi yan biglang magtitinda kayo ngayon at makukuha mo na agad ang bayad. So ano po ginawa niyo during yung 2 years na pag-iintay habang sa pagtatanim at pagtanim ng kakao? Ma'am, yung kakao, bago pa man yung dumating sa amin yung mga seedlings, meron na kaming nyog, meron na kaming mga Hmm. kardaka, meron na kaming mga pananim na mais. Yun, may pangkabuhayan na kami pero hindi pa sapat. Gusto naming magtanim ng kakao kasi po yung kakao, the whole year round, magbibigay po ng bunga. Oo. Alam niyo, nakakatuwa po na malaman po yan ng kuya nakausap niyo during the exhibit dyan sa Davao. Ano po? Natutuwa po ako na malaman na ang kakao pala ay whole year round po yan at hindi po yung seasonal. Ayan po pala ay bunga for all season. For all seasons pala po yan, ano? So, talagang pipiliin mo talaga na ang kakao pala ay iyong maging hanap buhay. Yes po, ma'am. May time, may buwan na yung tinatawag na peak season, yung Oh, December. opo, Talaga, meron din na. Mhm. Opo. Sige po, pag-uusapan po natin later yan kung paano ba yung mga tips na bibigyan nyo sa mga gustong magtanim at mag-farming ng kakao. So, yun po. Oo. Sa naman, kung meron naman talagang oportunidad na magka-seedling, ang masabi ko ay alagaan at magtiyaga. Alagaan, antayin ang mga buwan, magiging 1 taon, 2 taon. At yun, kung yung sinasabi nila na pag may tinanim ka, may malalaga ka talaga. Yan po. Yan ang pinaka-importante po, no, na malaman na lahat. Pag may tinanim, may aanihin. Hindi lang po yung mga bunga, kundi po yung mga kagandahang asal at mga tinuturo natin sa ating mga anak. Diba, ma'am? Alam ko, may mga anak po kayo na pinalalaki. Kamusta naman po paano niyo po ito pinagsasabay, ma'am? Ang pagiging farmer, pagiging teacher, at pagiging nanay sa inyong mga anak. Ang kasi ma'am, tayo, kumbaga sa akin lang, may time conscious ka, iba na ang oras mo, kailangan mong ilagay dito, sa pagtatanim, meron kang oras, sa mga anak, meron kang oras, at sa co-op naman, na naging manager ako, may oras din ako doon. So, binudget ko yung mga oras ko para sa hanap buhay, para sa mga anak ko, at sa pamilya ko, at the same time, sa trabaho ko sa co-op, ma'am. Wow, superwoman. Ma'am, saludo po ako sa inyo.
Ang pagiging magsasaka ay isang mabigat na responsibilidad. Pero hindi siya huminto doon. Si Miss Bernardina ay nagtuturo din sa kanyang kapwa magsasaka. Isang technical teacher na nagsusulong ng makabago, sustainable at epektibong paraan ng pagsasaka. Yan, Miss Bernardina, paano po kayo nagsimula sa pagtuturo ng technical farming? At anong mga kaalaman ang karaniwan ninyong ibinabahagi sa mga magsasaka? Alam ko na maraming makikinig po sa atin ngayon na gustong pumasok sa ganyang farming at negosyo. Yes po, ma'am. Ah, sa akin lang po, kung pwede lang sana na maturuan ko kung sino yung gustong magpaturo. Kasi dito sa co-op po namin, ma'am, kahit anong training ng DE, training ng DTI, training ng DAR, ay ina-attenan ko po talaga. At kung Sipat. ano man ang nakukuha ko sa training, pagdating ko sa co-op, pati yung sa pamilya ko, sinasabi sa kanila na ganito, 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 at i-apply natin. Para hindi naman sayang yung financial, yung traveling allowances na binigay ng co-op para matuto tayo sa farming. Opo. Ma'am, bakit po mahalaga sa inyo na magbahagi ng inyong natutunan sa iba? Kasi pwede mo masolohin yan, di ba? Or parang wala ka ng panahon para magturo pagdating ng pagiging ina, pagiging farmer, at pagiging pagiging breadwinner, no? Ah, bakit po mahalaga sa inyo na ibahagi ang mga natututunan ninyo? Ma'am, yung may mga kasabihan na kung ano ang natanggap mo, ibahagi mo sa mga kapitbahay, sa pamilya, sa mga makilala, para po naman na makatulong ka. Hindi naman sa gano'n na gusto kong lahat sila turuan, kundi Mhm. yung personal po na matyaga Opo. din sila at saka gustuhin ko man na malaman din nila kung anong meron akong alam. Pero sa kanila na yun, importante na ibahagi ko sa kanila kung ano man ang meron akong natutunan. Opo, tama po yung sinabi nyo na yung interesado po ang masarap turuan. At di ba ma'am, ano po ba yung epekto nito sa komunidad, no? Diyan yung cacao farming diyan po sa inyong lugar. Ma'am, kung kayo lang dito, ma'am, ang sarap talaga makita mo yung mga ina na dinadala nila yung mga anak nila doon sa bukid at saka nagpipitas ng mga bunga. Tapos kasama nila yung mga anak nilang magbebenta dito sa co-op. Sarap tingnan, ma'am, na sila talaga, pamilya talaga silang nag-aalaga sa bukid nila, ma'am. Sarap talaga sa feelings. O, nakakatuwa naman, no? Hindi lang para sa inyong pamilya ang ginagawa ninyo, kundi gusto, nagbibigay din po kayo ng kasiyahan sa ibang pamilya. Kaya parang gusto ko tuloy mag, ah, um, bumisita dyan sa ulit, no? Sa inyong farm. Kasi sa store lang, ko lang kayo nakita. Pero sa pagkukwento ninyo at sa pagsasabi po ninyo na excited po yung mga anak, at parang masarap pong tumingin dyan sa inyong farm, ano ma'am, at makita po kung paano sila excited na mamitas at magluto. Mamaya po, tuturuan niyo po kami kung paano yung mga tips, no? Kung paano magluto niyan. Pero maiksi lang po ang ating episode, pero alam ko marami pa po tayong ah, iba pang mga episodes kung saan matututo rin po kami sa inyo. Ma'am, meron po ba kayong pwedeng ma-share na success story na galing mismo sa mga farmers na naturuan ninyo? Mayroon akong farmer dito man na nung araw bina binabaliwala nila yung ano nila, yung tanim nila. Pero nung dumating ang panahon na lalo na last year, ah biglang umangat ang presyo, tumaas ang presyo. So nakita nila na bitbit lang, ilang kilo lang bitbit papunta dito sa co-op. Marami na silang mabili. Makabili ng bigas, kape, asukal, yung mga sabon, panglaba. So marami na silang, so doon sila nakaisip na talagang meron palang pera galing sa kakao. Wow. So exciting po yung
ginagawa ninyo dyan. Lalo na po, alam ko kinikilig po yung mga mahihilig dyan sa kakao. At alam po natin, alam nyo, natikman ko yung, ah, yung produkto ninyo nung pumunta po ako sa Davao at napakasarap ano, may kakaiba pong lasa. Pag alam mo talagang original at saka purong-puro. So, ma'am, bag po tayo magpatuloy, no? Bigyan daan muna natin ang isang kapartner sa tagumpay. Nourishing young minds and bodies with nature's best sure gets A is today's leading plant-based kids supplement producer in the Philippines. We are promoting a lifestyle rooted in the goodness of plants. Shampoos, Viva, Copa, Monera, Centella at may DHA pa. May Bilberry, Marigold at marami pang iba. Siksik sa natural na vitamina. Memorize na yan. Para sa ating lahat na mag-aaral. Memorize, lagi mo lang tatandaan. Memorize lang yan. Hindi lang siya nagtatanim, hindi lang siya nagtuturo, siya rin ay isang manager ng isang kooperatiba na tumutulong magbukas ng oportunidad sa mga lokal na magsasaka. Tunay nga pong tagumpay kung ito'y naibabahagi sa iba. Ma'am Berna, balik po tayo sa inyo. Ano po ba ang layunan ng inyong kooperatiba? At ano ang papel nyo bilang manager dito? Ang ano talaga sa co-op, ma'am, ang layunin talaga sa co-op, gumawa kami ng co-op dito upang makatulong sa mga membro, hindi lang sa membro, kundi pati na sa mga hindi membro. Kasi nung araw, malayo kami sa lungsod, sa bayan. Opo. So naisip namin na magtayo kami ng munting tindahan, yung sari-sari store, hanggang dumating ayuda sa gobyerno, meron na kaming sasakyan, meron na kaming traktor. So, yun nakita gobyerno na talagang maaasahan at ano ba yan sa Tagalog, yung mapagkatiwalaan nila yung kooperatiba namin dahil sa mabuting pamamahala. Opo. Ma'am Berna, paano po ninyo tinutulungan ang mga miyembro ng inyong co-op? Mula sa production hanggang sa pagbebenta. Sa ano ma'am, dito ma'am, unang-una, binibili namin yung mga produkto ng membro namin na cacao beans sa sa presyo na equal na masabi nila na dito sila sa co-op magbebenta kasi ang presyo ay talagang nagustuhan nila yung presyo, ma'am. Doon namin nakikita na yung mga membrong iba o mga hindi membro sa co-op, nakita nila na patas ang presyo. Hindi yung para bang isipin mo na hindi kami pupunta sa co-op kasi yung presyo nila hindi naman pangmasa. So, ang ginawa namin, ma'am, kung ano talaga ang prevailing price, yun ano talaga ang presyo, yun ang ano namin sa co-op para maengganyo sila magbenta at saka pag meron kaming seminar dito, kung ano man yung mga produkto namin dito, pinatikman muna namin sa mga membro namin para alam nila kung paano namin iproproseso at bakit nagiging demand sa paligid namin yung tablian namin, paano pinoproseso na masarap talaga. Oo, talagang nakikita ko po talaga sa inyo na yung interest nyo at pagmamahal nyo sa inyong ginagawa ay may bunga talaga po, no? Ma'am Berna, ano pong klaseng, bukod sa sinabi nyo po, ano po mga klaseng tulong pa ang binibigay ninyo para sa mga nanay o tatay o solo parents na gustong magsimula ng cacao farming? Sa ano ma'am, dito ma'am, may mga solo parent din naman kami ng mga miyembro
may ano kami, may tinatawag ako ditong magro-roast ng kakao. Mm. So, natawag ko sila, yung kumbaga on-call na Call. nagro-roast ng kakao, nakatulong sa kanilang estudyante, nakatulong sa kanilang pagbili kung ano-anong meron gustong bilhin. So Opo. nakatulong talaga sa sa membro namin yung Opo. mga pwedeng matrabaho, makabili sila kung anong merong wala sa kanilang bahay. So, bukod po sa pagtatanim, yung sinasabi nyo, isang sa parte ng proseso, no, yung roasting, yun po ba yung sinasabi nyo na on-call po na trabaho na kung saan yung mga, ang susunod na proseso ay pag-roast, pagluluto, yun po ba yung sinasabi nyo, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo, opo. So, madami pa palang proseso, kaya maraming trabaho pwede maibigay sa mga gustong magkaroon ng trabaho. Bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, Ma'am Berna, bigyan daan po muna natin ang isa ring sa mga kapartner ng Pamilyang Tagumpay, ang Immune Advance at Flavon Pro na parehong gawa ng Rich Corp. Pakinggan po natin. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Sa dami ng kanyang ginagampan ng papel, may isang sandigan si Miss Bernardina na kailanman ay hindi bumitiw sa kanya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ma'am Berna, paano po ba nakatulong sa inyo ang inyong pananampalataya sa gitna ng mga hamon sa bukid, sa pamilya at sa pamumuno bilang isang manager ng inyong co-op? Sa sa pagiging manager ko sa co-op, marami talagang trials. At saka lalong-lalo na sa pamilya, hindi naman pwede na meron tayong problema sa pamilya, idadalhin natin doon sa trabaho natin. So, isaside ko yung mga problema sa bahay, doon hanggang doon sa bahay lang. Pag meron naman ako sa trabaho, sa co-op, hanggang doon lang naman sa co-op. So, ang mga problema, may kanya-kanyang lutas. At saka, kung minsan parang magi-give up na ako. Kasi napagdaanan po namin yung 2019 yata na lindol na bumagsak yung plant namin. Parang ano ako noon, parang hindi ko na kaya, pero sabi ko sa sarili ko, may Diyos, may tiwala na ang lahat ng problema ay mayroong solusyon. Tiwala lang sa Diyos. Opo, very inspiring po yung sinabi nyo. At tama po na narinig po namin sa inyo na lahat po ng problema, lahat po ng mga dadaanan po natin ay laging may solusyon ang Diyos. Dahil hindi po permanente ang problema. Talagang bibigyan po tayo ng lakas ng Diyos para lagpasan at bigyan ng solusyon. At syempre galing sa Panginoon ang tulong na yan. So ma'am, may pagsabi mo kanina, mag-give up ka na. May mga pagkakataon po ba na sabi nyo nga, nasusumusuko kayo at na-realize nyo na hindi pala dapat? Paano pa po kayo bumangon that time? Ma'am, lumindol dito 2019 October. So medyo nakayanan ko pa yon, hindi pa man masyadong malaki ang pinsala ng lindol. Nang dumating yung ilang buwan, hanggang dumating yung December, yun ang lakas na lindol dito sa amin.
Oho, ano Ah, nangyari po? talagang hindi na kami nakabukas ng tindahan, nag-evacuate kami kasi Mhm. hindi na pwedeng papasok yung tindera namin sa Coop. Pati ako, hindi na ako pwedeng magstay. Parang parang kukulaps na ang Coop. So, Mm. ang ginawa namin, hinakot namin yung mga paninda, nag kami, gumawa kami ng medyo barong-barong na doon kami Mm. pansamantala tinda. So Oho. hindi naman kumbaga doon magtatapos ang natin, buhay natin. Mm. So we pray to God na bigyan kami ng lakas at saka tiwala lang sa sarili at saka tiwala lang sa mga staff ko sa trabaho na bigyan kami, lalong-lalo sa may kapal, bigyan kami ng lakas at saka ma-survive at saka ma-resolba yung mga problema namin sa pinsalang natamo o naging problema namin nung ah, lindol last 2019 po. Oho, oo po. Tama po yung sinabi ninyo. Pero talaga po, unang-una po dapat ang pagtiwalaan ang Panginoon. So, susunod na lang po yung ah, um, pananampalataya na bibigyan niya tayo ng lakas para lagpasan ang mga pagsubok na yon, yung mga hamon na yon. Bilang isang mom, no, isang mother, isang ina, ano po ba ang mensahe nyo sa mga kababaihan na nahihirapang panatilihin na balansihin ang trabaho at pamilya? Ang masasabi ko ma'am para sa mga ina na katulad ko at saka lalong-lalo na yung mga ina na bago pang nag-settle down, hindi pa nila na-encounter yung mga problema bilang nanay, bilang ina. So ang masasabi ko po ay ang lahat na problema, lahat na mga suliranin, may itinalaga talaga ang Diyos na malutas na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon po. Oh, nice naman. Ang ganda po ng sinabi nyo. So samantala, para bigyan tayo ng inspirational message dito sa pamilyang tagumpay, lalo na ang ating mga solo parents at mga moms at daddies, no? At syempre, buong pamilya, member ng pamilya. Tawagin natin si Ms. Aida Gonzalez para sa ating Ay, Dapat. Sa pamilyang tagumpay, naniniwala tayo na ang unang paaralan, simbahan at pamahalaan ay nagsisimula sa tahanan. Kaya sa segment nating Ay Dapat, aking impormasyon, dapat alamin para sa tagumpay, tatalakayin natin ang mga simpleng kaalaman na may malaking epekto sa ating pamilya. Alam mo ba, ayon sa pag-aaral, ang sama-sama na pagkain ng pamilya kahit minsan sa isang araw ay may malaking epekto sa emotional health ng mga anak. Mas bukas silang magkwento, mas ramdam nila ang pagmamahal. Alam mo, kaya ang ay dapat natin ngayong linggo, ilaan ang oras, hindi lang ang pagkain. Pamilya ang unang tagumpay. Hindi kailangan ng engrandeng plano. Ang simpleng presensya mo, sapat na. Yan ang ay dapat. Kaalaman para sa mas matatag, mas mapagpala, at mas masayang pamilya. Yan Ma'am Bernardina, bago po tayo magtapos, gusto naman namin marinig ang mga kaalaman, lalo na sa ating mga nakikinig na mahilig sa kakao, sa farming, sa tsokolate. Ayan Ma'am, ano po yung tips na pwede nyong i-share sa amin ngayon? Para sa lahat na nakikinig sa ngayon, ang masasabi ko po ay hindi sapat ang oras na to para masabi ko sa lahat sa inyo. Sa ngayon lang, ang masasabi ko ay magtanim after 1 to 2 years, makapitas na ng bunga at saka ang tiyaga lang talaga
tiyaga talaga para makamit mo yung hinahanap mong bunga ng inyong pagsisikap. So kung gusto nyo na masundan pa yung mga ano natin ngayon, pag-uusap natin ngayon, pwede naman open ako sa lahat ng oras. Pwede naman ako magturo kung ano yung gusto at saka kailangan na ang mga gustong matuto makikinig at kailangan natin na isa sa isip at isa sa puso kung ano ang gusto natin kasi kung hindi tayo interesado wala namang tayong magawa. Paano tayo magiging successful kung wala tayong tiyaga at wala tayong pananampalataya sa Panginoon po. Thank you very much, Ma'am Bernardina Velotindos. Ma'am, yung pong pagtatanim po ba ng kakao ay applicable po lang ba dyan sa Mindanao? Pwede po ba rito sa Luzon o dito, lalo na po dito sa Luzon? Maaari po bang magkaroon po ng dito sa ating lugar? Pwede naman, ma'am. Ang kakao ay pwede sa lahat ng lugar. Basta alagaan mo talaga siya. Yan. Alagaan mo. Yan. Good news po yan sa mga gustong magtanim ng kakao. Kahit saan man dako ng bansa, pwedeng magtanim ng kakao. Yan po si Ma'am Bernardina Velotindos na naging panauhin natin ngayon dito. Isang ina, isang farmer, isang leader, at isang trainer and teacher. Ma'am Bernardina, kung sa mga tao nakikinig po ngayon, saan po ba kayo matatawagan at ano po ba ang kinabibilangin yung grupo para naman malaman po natin? May may telephone number ako, yung cellphone number ko. Pero ang ngayon ba, Messenger, ang madaling makontak kasi malakas dito ang internet sa amin. So, pwede akong tawagan sa number ko. Cellphone number 0965-8849901. Pag gusto nyong makita ako or ma-message ako, mas makontak ako kaagad kung idaan natin sa sa messenger ko. Maraming salamat, Ma'am Bernardina. Sa susunod po ay malalaman naman po natin yung mga technical na kaalaman pag binigyan po tayo ng pagkakatulit na makasalamuha si Ma'am Bernardina. Salamat po and God bless you, Ma'am Berna. Tunay nga kamangha-mangha ang kwento ni Miss Bernardina. Isa siyang patunay na ang isang ina ay hindi lamang taga-alaga sa tahanan, kundi isang leader, guro, at inspirasyon ng komunidad. Ang kanyang tagumpay ay bunga ng pagsusumikap, malasakit, at pananampalataya. Hindi madali ang buhay magsasaka, lalo na kung ikaw rin ay tanging maagapay sa pamilya. Pero sa tulong ng Diyos, ng kaalaman, ng puso para sa serbisyo, siya ay naging isang tunay na pamilyang tagumpay. Ako po si Abby Trinidad at ito ang Pamilyang Tagumpay, kung saan bawat kwento ay patunay na sa biyaya ng Diyos, walang imposibleng tagumpay. Hanggang sa muli. Pamilyang tagumpay, kay Lord ang tiwala at tagumpay. Grounded in faith, love ang tunay. Tuloy-tuloy lang, move forward lang. Pamilyang tagumpay, pamilya ng Diyos. Buo at matatag sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay. God is our center, Diyos ang buhay. Hi mga katagumpay! Gusto nyo ba ng good vibes, inspiring stories, at makabuluhang kwento ng pag-asa? Tama! Dito sa Tagumpay, It's All Good Channel. Hatid namin ang mga kwentong puno ng pananampalataya
tagumpay at kabutihan. Kaya naman inaanyayahan namin kayong i-follow at i-subscribe kami sa aming official pages. YouTube at Facebook lang yan. Hanapin lang ang Tagumpay. It's all good. At siguraduhin naka-like, follow, at subscribe na kayo. I-click na rin ang notification bell sa YouTube para updated kayo sa bawat bagong episode at good news na hatid namin araw-araw. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose. Dito sa Media for the Heart, Soul at Purpose. Dito sa Media for the Heart, Soul